You again, me again. Mga kabudget, sweldo na naman. Pero after 2 days, parang multo na naglaho. Lagi mo tinatanong, saan ba napunta ang pera ko? Ang video na to para sa iyo. Mag-uusapan natin ang sikat na budgeting strategy na tinatawag na 50-30-20 rule. Simple, practical, at kaya mong gawin kahit hindi ka accountant. Ang 50-30-20 rule ay isa sa pinakasimpleng budget formula para ma-manage mo ang iyong pera nang hindi sumasakit ang ulo mo. Pinasikat ito ni US Senator Elizabeth Warren sa kanyang aklat na All Your Worth at maraming tao ang gumagamit nito sa pagitan ng bayarin, luho at ipon. Narito ang breakdown kung paano ito gumagana gamit ang iyong net income, yung perang hawak mo na pagkatapos ng tax. May tatlong division yan. 50% para sa needs, 30% para sa wants, and 20% para sa savings. Kalahati ng iyong sahod ay dapat mapunta sa mga bagay na hindi mo kayang mabuhay nang wala. Ito yung mga fix o mahalagang gastusin. Kasama rito, rent sa bahay, bayad sa kuryente, tubig, groceries, pamasahe o gas, at minimum loan payments. Yung mga dapat bayaran buwan-buwan. Okay, tip. Kung lumalagpas sa 50% ang needs mo, siguro kailangan mong magbawas ng lifestyle. Halimbawa, magbaon ka na lang ng pagkain kaysa ma-order ka sa labas. Okay, ang next naman ay yung 30% wants. Gusto. Dito pumapasok yung lifestyle category. Ito yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, pero pwedeng wala naman. Kasama rito ang Netflix, Spotify subscription, mag-Starbucks ka, weekend gala, bili ng bagong mga damit, and kain sa mga fancy restaurants. Okay, tip. Madalas dito tayo nabubutas ang bulsa. Ang rule na ito ay pinapayagan ka hanggang 30%. Ang next naman ay para sa 20% para sa savings o debt repayment, ipon. Ito ang future you fund. Dapat nakatabi na ito bago ka gumastos sa wants. Tama rito yung emergency fund, retirement fund, at mga extra fund, ang bayad sa mga utang. Okay, tip. Isipin mo na bayad mo to sa sarili mo para sa iyong kinabukasan. Bakit ito maganda gamitin? Unang-una, simple at hindi nakakalito. Hindi mo kailangan i-track ang bawat sentimo sa iba't ibang categories. Tatlo lang ang kailangan mong bantayan. Pangalawa, hindi ka deprived. Hindi sinasabing bawal ka mag-Starbucks. Sinasabi lang, may limit ka para hindi ka maging zero sa dulo ng buwan. Pangatlo ay flexible. Kung maging 60% ang needs mo, pwede mong gawing 20% ang wants para masunod yung 20% savings. Ang pro tip dito, mas madaling gamitin to kung gagamit ka ng 3 bank accounts o 3 digital wallets tulad ng GCash, Maya, o iba pa para hindi maghalo-halo ang pera mo. Ito ang sample computation. Okay, yun lang mga kabudget. Sa susunod uling vlog, sana'y may natutunan kayo. Mag-like, share at subscribe sana. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!